Vice President Sara Duterte, nakaka-strike 3 na. Opo, meron pong panibagong grupo na nag-file ng ikatlong impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Okay, nabasa ko po ito sa page ni JIL Review TV. Sabi niya, wala nang lusot si Sara dito. Improved version ng impeachment complaint versus Sara Duterte. Sinabi ni Representative Laila De Lima na ang ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay mas pinahusay na bersyon ng naunang impeachment na ipinadala na dati sa Senado. Ayon sa kanya, matapos niyang suriin ang reklamo, nakita niyang mas malinaw, mas kompleto at mas matibay ang mga ebidensya kaya niya ito inendorso. Kumpiyansa siya, napapasa ito sa mga proseso ng Kamara mula sa pagsusuri kung sapat ang laman ng reklamo hanggang sa masusing pagtingin sa mga ebidensya, kung saan bibigyan din ng pagkakataon si VP Sara na sumagot. Dagdag pa ni De Lima, may malinaw na ebidensya ang reklamo tulad ng mga video kung saan mismo umano nanggaling kay VP Sara ang mga banta laban sa Pangulo, First Lady at dating Speaker ng Kamara. Mayroon din umanong audit findings, liquidation documents, legislative records at isang sworn statement na nag-uugnay sa aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd. Ayon sa mga nagreklamo na binubuo ng mga pare, madre, pastor at civil society groups, ang impeachment ay hindi lang usaping legal, kundi usaping moral. At ito raw ay paraan para mailabas ang katotohanan at mabigyan ng pagkakataon ang Vice Presidente na sagutin ang lahat ng paratang sa tamang proseso. At tama nga naman, ito na talaga ang tamang pagkakataon para harapin ni Sara Duterte ito. Tama na yan, ang dami-daming dinadahilan kung ano-anong mga statement ang ginagawa para lang ilihis ang usapin sa totoong issue. Ang pagsagot ni Sara Duterte dito sa impeachment case laban sa kanya. Kung nung last year ay naharang ninyo sa pangunguna ni Cheese Forthwith Escudero, mukhang mahihirapan na ang kampo ni Sara Duterte na maulit ang pagharang ng kanyang mga kaalyado. At mukhang mahihirapan na rin sila na umasa sa Supreme Court. Napapanig pa rin dito sa kampo ni Sara. Dahil sigurado, ang magiging banat na naman ni Sara Duterte dito ay harassment, political persecution. Ginagawa siyang punching bag ng gobyernong ito. Punching bag. Kayo, kampo nyo, Sara Duterte, nagsama-sama kayong lahat para bugbugin si President Bongbong Marcos. Mula nung panahon na naglabas ng intriga si Digong na adik si President Bongbong Marcos hanggang ngayon, yan pa rin ang issue nyo. Wala namang kayong maipakitang konkretong ebidensya, kundi mga peking polvoron video at mga sex scandal. Sa panahon ito ng AI technology, may maniniwala ba dyan sa mga iskandalong pinapalabas ninyo? At dahil walang maniwala, kundi yung mga DDS, doon sa nilalabas nila mga fake videos, ang sasabihin ni Sara Duterte, siya ay pinapersecute, siya ay hinaharas. Tama na kasi yung mga alibay, tama na yung mga palusot, tama na yung mga paawa. Ito ang tamang pagkakataon dahil nabigyan na kayo ng 1 taon. Pinaghintay ninyo ang taong bayan. This time, hindi napapayag ang mga Pilipino na hindi matuloy itong impeachment trial ni Sara Duterte. Ngayon, kapag napatunayan ni Sara Duterte na wala siyang kasalanan, na lagi niyang sinasabi na wala naman daw ebidensyang nakita na siya ay may ginawang mali, mantakin ninyo, the nerve na sabihin niyang wala daw nakikitang ebidensya itong mga nag-file ng impeachment complaint sa kanya. Wala daw makitang ebidensya na siya ay may ginawang mali. Kaya nga, tama na ang pambubuladas. Harapin na ang impeachment case na to at magkaalaman na may kasalanan ba si Sara Duterte o napagbintangan lang siya o baka ginawa lang siyang punching bag ng gobyernong ito o talagang hinaharas lang siya
o siya ay dumadaan sa political persecution. Tama na yan. Ito na ang pagkakataon para linisin mo ang pangalan mo. At itong pangatlong impeachment complaint ay tinawag nilang the moral impeachment. Basahin ko po itong post sa 31 million movement. Sabi dito, round 3, the moral impeachment. Akala nyo tapos na ang political drama? Pues, kumapit kayo dahil mukhang seryoso na talaga ang singilan. Kakapasa lang ng third impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte ngayong araw, February 9, 2026. And the plot twist, it is endorsed by none other than her father, Rodrigo Duterte's arch nemesis, Representative Laila De Lima. Kung nalilito na kayo sa dami ng kaso, here is why this specific complaint feels like karma is knocking. Let us look at the casting first. Hindi si Laila De Lima ang main complainant dito, pero siya ang endorser. Ang totoong nag-file ay isang grupo ng lawyers at religious leaders sa pangunguna ni Father Joselito Sarabia. Ang battle cry nila, ito ay isang moral duty para linisin ang gobyerno. Pero ang talagang heavy dito ay yung symbolism. Remember nung panahon ni tatay niya, si De Lima ang unang pinakulong. Ngayon, the tables have turned. Si De Lima na ang pumipirma para panagutin ang anak sa pwesto. Sabi nga nila, weather lang. Pero this time, mukhang may dalang bagyo. Hindi lang ito simpleng he said, she said. Ang complaint na ito ay bit-bit ang mabibigat na tanong tungkol sa kaban ng bayan. Specifically, yung $10 million or approximately 500 million pesos na alleged misuse of funds. Tinitira dito ang confidential funds ng DepEd at OVP na di umano'y hindi maipaliwanag ng maayos kung saan napunta. Bukod sa isyu ng pagwawaldas, kasama rin sa betrayal of public trust charge ang naging viral statement ni VP Sara late last year, yung di umano'y banta sa buhay nila PBBM. Sa isang dissenting gobyerno, hindi ba dapat red flag ang ganitong behavior mula sa pangalawang pinakamataas na opisyal? Kung active kayo sa newsfeed, alam nyong pangatlo na ito. Yung una at pangalawa galing sa Makabayan Block. Focus sa drug war. Pero itong pangatlo, mas lethal dahil tinarget na ang constitutional violations at corruption. Parang sinisigurado talaga ng kampo ni De Lima na walang kawala. Kung hindi tatalabang isa, may reserba pa. Plus, with De Lima's legal expertise involved, mukhang inayos na ang mga technicalities para hindi na ito basta-basta ma-dismiss tulad nung 2025. Ang tanong ngayon, uubra na kaya ito sa House Committee on Justice given na ang endorser ay si De Lima at ang grounds ay pasok sa numbers game ng Kongreso, mukhang mahihirapan ng magtago sa saya ng ama, ang Vice Presidente. Is this finally the checkmate moment para sa accountability? O pipilitin pa rin lusutan ng kampo ni Sara Duterte ang mga aligasyon? Well, titignan po nating mabuti yan dahil alam naman natin ang kampo ni Sara Duterte, lahat ng paraan para harangin ang kanyang impeachment ay gagawin nila. So ito na kaya ang paghihiganti ni Laila De Lima dahil kung pinakulong siya ni dating Presidenteng Rodrigo Roa Duterte, si Laila De Lima din kaya ang magpapakulong sa anak na si Vice President Sara Duterte. At kung naharang nila yung unang impeachment ni Sara Duterte, this time, checkmate na po si Sara Duterte. At pwede na nating isigaw na nasa atin ang huling halakha.